2, 3, 1. Good day mga Kapas Masters. Ito yung board na brand new. Kinabit na natin sa unit. Sa isang LG refrigerator. Ito yung unit mga Kapas Masters. LG refrigerator smart inverter. Gumagana natin unit. Okay. Tapos sabi ko kanina mga Kapas Masters, yung before natin i-unbox, ito tingnan nyo, nasa 0.54 amperes na ang amperahe natin. Ito yung, yan ang bagong board. Tingnan nyo, walang error na lumabas kasi tumpak na tumpak sa old na board ng unit. Ito yung old na board. Actually natanggal yung number dito, yung sticker, 0423. Tingnan nyo, ito yung natin yung main filter capacitor, kanyan 56 UF mga Kapas Masters. Dalawa 56 UF, dalawa 112 yun. Sa atin yung brand new, yan. Diba? Sabi ko sa inyo mga Kapas Masters, especially sa mga technician, kailangan tugma talaga. Kung ilang UF ang nakalagay dito sa old na unit ng inyong refrigerator, yun ang una nyong tingnan. Tapos yung number, ito 0423. Tapos yung sabi ko kanina, may isa ko defective. Ito pakita ko lang ito Kapas Masters. Ito yung single, tapos ang number nito, ito yung single lang main filter capacitor. Tapos yung UF nito is, sabi ko kanina, is 82 microfarad mga Kapas Masters. Tingnan natin, 82. Di ba makita? 82 UF. 82 UF lang ito. Kapag itong single main filter capacitor na board ang ilagay nyo dyan, automatic, may time nagagana pero hindi tatagal, pero magka-error ito. Tapos kung baliktad naman, kung ito yung original na board ang kunin nyo, tapos ikabitan nyo niya ng filter capacitor, mag-blink yung red dito, may indicator, mag-blink yung red yan, 6 times na blink ng red, overcurrent ang kanyan, error ng Kapas Masters. It means, sabi ko kanina, hindi tugma kasi malaki yung value ng main filter capacitor, 112 kaysa 82 UF Kapas Masters. Okay, ito pinakita ko lang kanina Kapas Masters, gumagana natin unit. Okay, tapos ang problema nito Kapas Masters, bakit nag-replace tayo ng board? IPM ito. Kung replace natin ito ng IPM, pwede naman. Ang problema, hindi natin ma-check yung mga maliit na parts dito. More on back job tayo, kaya kailangan na lang na palitan ng buo o na board ng kan, para isang kan na lang, hindi tayo magka-back job. Kasi na-encounter na namin, nireplace na namin ang APM, pero after mga ilang days o ilang months, makaber naman sa warranty, tapos magbigay ng back job sa ating work mga Kapas Masters. Kaya ito ang gagawin natin Kapas Masters. Kung encounter tayo ng ganyang error, automatic replace tayo ng main PCB board. Kasi hindi natin, kung ma-replace tayo ng IPM, hindi natin alam yung mga maliit na board, yung mga parts dyan, baka defective, magbalik-balik lang. Kaya ang tips ni Patrick Technical Works, replace agad, kasi hindi mo yan especially kapag luma na yung unit, mga more than 5 years. Kung mga 1 year, okay lang, overuse. Tapos take note sa mga may unit na nito, LG inverter refrigerator, take note, basta mag run out, i-unplug nyo agad mga Kapas Masters. Tapos 2 hours nyo ibalik, huwag nyo ibalik agad, basta mabalik yung kan 2 hours ang kan nito, basta mga inverter refrigerator, 2 hours nyo ibalik, 2 to 3 hours. Yan ang pinakamatagal, wag nyo kan, kasi para makapahinga yung compressor. Iba ito yung mga inverter units, iba ito kapag ma-turn off, walang electricity, tapos hindi nyo na unplug yung kan dito, papasok yung electricity, pero yung compressor hindi gagana. Kaya
mas mabuti, maganda, i-unplug nyo talaga, tapos antayin nyo ng 2 to 3 hours bago nyo i-plug or i-turn on balik mga kapasmasers. Yung tips ni Pat's Technical Works, kasi isa yan sa dahilan madaling masira itong board ng LG refrigerator inverter sensitive. Ito kadalasan ang madaling masira kapag palaging nag-turn on, naka-plug, tapos hindi gumagana yung compressor, parang hindi makapahinga. Isa yan sa tapos yung compressor daling masira. Dito kadalasan madaling apektado yung IPM IC mga kapasmasers. Okay, thank you so much. Okay na ito, pwede nang iwanan mga kapasmasers. Wala tayong nakitang error, 0.58 amperes. Okay, thank you. Solve na ang isang unit ngayon kapasmasers.